Lagpas 700 na po ang patay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Ang mga nakaligtas naman sa trahedya sa Davao Oriental, problema pa rin ang kanilang makakain dahil kapos ang nakakarating na relief goods doon. May news to go si Salima Refran. Ang pag-asang hatid sana ng pilang ito ng relief goods para sa mga residente ng Katiil, Davao Oriental, naging pila para sa wala na mabilis na naubos ang relief goods. Tama na ba ito? Kulang bigay, kulang. Tapos punta kami dito at layo ng pila namin. Hindi na kami naabot. Kulang yung pagkain dito. Ang tao ng gutom. Mahaba rin ang pila ng mga pasyente sa Katiil District Hospital dahil nawasak ang ospital ng Bagyo sa labas na ng gagamot ang mga doktor. Kulang-kulang po talaga yung gamit namin. So, mahirap kasi ginagawa na lang namin yung kung ano yung mga alternatibo para ma-alleviate lang po yung sitwasyon ng mga pasyente. 2 pasyente na ng ospital ang namatay, habang ilan kailangan may airlift. Hindi natin tayo dito yung mga fractured, no? Obviously, mga fractured namin. Ang dinadala po namin to sa iba't ibang lugar. Tulad ni Alex na may spinal injury at ni Lorvin na may head injury. Mag-iisang linggo na silang naghihintay na ma-airlift Pamati o Davao City. Palipan, hindi naman nadadala sila eh. Ang dami na. Yung dahan-dahan na ngayong iba na matay na. Mahigit 300 mangingisda pa rin sa General Santos City ang nawawala dahil sa bagyo. Kaya ang Philippine Coast Guard bumuo na ng task force para mahanap sila. Until now, marami talagang nag-survive kasi playground po nila yung dagat. Alam nila how to survive compared sa hindi fishermen. Patuloy naman ang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng bagyo mula sa mga kalapit na probinsya. Gaya sa Kidapawan City kung saan nag-aambaga ng ilang dumadalo sa misa. Patunay na buhay ang diwa ng bayanihan kahit sa gitna ng kalamidad. Salima Refran, GMA News.